Hello mga kapobre, samahan niyo ako at dadalawin ko ang aking nanay. So, sasakay tayo sa Egypt, papunta doon, pwedeng tricycle, pero mas mura sa Egypt, kaya dito na lang kami sumakay. Kasama ko nga pala yung aking ate. So, dito nga pala ito sa Katanawan, Quezon. Yan, sumakay tayo ng Egypt. Kung sa tricycle sasakay, magdadalawang sakay tayo kasi buhat dito sa palengke, sasakay tayo papuntang bayan. Pagdating sa bayan, magta-transfer ulit tayo sa isa pang tricycle papunta doon sa aming pupuntahan. Kaya, ang ginawa namin sa Egypt na lang para isang sakay. Medyo malayo-layo kasi yung aming pupuntahan, mga 3 kilometro. Buhat sa amin, buhat dyan sa palengke, mga 3 kilometro ang layo. So, kailangan natin magsakay. Mabuti na lang at dito sa Egypt, kahit hindi puno ay umaalis yung sasakyan. Hindi katulad sa mga ordinaryong sasakyan na kailangan pupunuin muna bago makaalis. Dito kasi ay may oras. So, kahit hindi gaano kadami yung pasahero, ay aalis na yung Egypt. So, kahit iilan lang kami ay lumarga na yung sasakyan. Kaya, maganda pala sumakay dito. Hindi na kailangan punuin yung jeep bago makaalis. Bihira kasi ako makauwi, kaya medyo naninibago ako sa mga sasakyan. Dati-dati kasi ay pag may pupuntahan kami ay tricycle lang sinasakyan namin. Ngayon meron na palang Egypt dito sa amin sa bayan ng Katanawan. So, mag-enjoy lang kayo sa daan. Habang kami ay bumabiyahe, enjoyin nyo lang yung tanawin at kayo ay aking kukwentuhan. Kamakailan lang kasi ay dinalaw kami ng bagyong Christine at iyang lugar na yan na nakikita nyo, kung makikita nyo yan sa balita, ay nalubog. Mabuti na lang at ngayon ay wala ng tubig. Ilang araw pa lang kasi ang nakakalipas nang kami ay dalawin ng bagyong Christine, na sobrang dami ng dalang ulan, kaya yung bayan namin ay nalubog. Mabuti ngayon at hindi na masyado na umuulan, kaya yung tubig ay humupa na. Pero kung makikita nyo sa balita, isa ang bayan namin sa nakaranas ng matinding pagbaha at talagang napakaraming pamilya ang naapektuhan nung bagyong Christine, kasi sa dami ng dala niyang ulan, marami ang mga barangay na nalubog sa baha. In fact, kaya ako ay umuwi, kaya ako ay napauwi dito sa aming bayan, ay yung bahay namin ay naabot ng baha. So, kailangan kong linisin kasi marami akong mga gamit na nalubog sa tubig at kailangan kong linisin, katulad ng aming mga damit, mga kasangkapan, nalubog kasi sa bahay yung aming bahay, kaya marami akong gamit na nabasa. So, ito nga pala yung bayan mismo namin. Ayan, pagpupunta ka sa bayan ng Katanawan, ito pala yung mga ilang establishment na makikita nyo. Ganito po ang itsura ng bayan namin. Although ilang establishmento lang yan, ilang tindahan na madadaanan ng sasakyan, pero ganyan po ang aming bayan sa Katanawan. Pero napakalaki na po ng ipinagbago ng aming bayan, kasi marami na po ang mga establishment na natayo sa aming bayan ngayon. Di katulad dati noon na para marating mo yung Jollibee, kailangan nyo pang lumuwas para makakain lang kayo sa Jollibee. Ngayon meron na din po sa amin na Jollibee, meron ng Mang Inasal, may 7-Eleven, may Mr. DIY, at marami pa pong iba. So, hindi na kailangang lumuwas para maranasan ng mga taga-Katanawan yung mga napupunta niya. Katulad yan guys, meron na kaming Mang Inasal. Sa katapat po niyan ay Jollibee, kaya hindi na po kailangang lumuwas para yung mga bata ay madala na para pakainin sa Jollibee. Meron na rin kaming Watsons, yan, kaya yung mga gamot na nabibili lang sa Watsons, yung mga beauty product na nasa Watsons lang nabibili, ay meron na rin diyan. Kasi yung iba, bibili ka, luluwas ka pa ng Lucena para makabili ka ng mga kailangan mo na
hindi mo mabili sa pangkaraniwang drugstore. Ngayon ay meron ng Watson sa Katanawan. At saka napakarami na talagang mga establishment na naitayo. So talagang malaki na po ang iniunlad ng aming bayan. So sa mga hindi pa nakakarating sa bayan namin, visit nyo po ang aming bayan para naman po ay makita nyo ang aming bayan na akin pong sinilangan. Maikwento ko lang din po, dati po ay walang eskwelahan ng kolehiyo dyan sa aming bayan. At yung mga estudyante pagkatapos ng high school ay lumuluwas pa ng Maynila at doon nag-aaral ng college. Sa ngayon po, napakarami ng eskwelahan sa college dito sa aming bayan. Meron ng SLSU at mga private school na eskwelahan sa kolehiyo. Napakalapit din namin sa PUP sa Bulanay, Quezon. Mayroon din sa General Luna, Quezon, at talagang napakalaki ng iniunlad na ng aming bayan. So yung mga estudyante na bagong nakagraduate ng high school, hindi na kailangan luluwas pa para mag-college. Kaya sa ngayon po ay marami ang nakakagraduate sa amin ng college na hindi na kailangan pang lumuwas ng Maynila o pumunta ng Lucena para doon mag-college. At yung mga nakagraduate ay syempre hindi na rin aalis para magtrabaho kasi marami nang pwedeng pasukan dito sa aming bayan ng Katanawan, Quezon. So, in-encourage ko po yung mga kabataan, patuloy nyo lang po yung pag-aaral para mas maunlad ang ating buhay. Siyempre, pag nakagraduate kayo ng kolehiyo, nakatapos kayo ng pag-aaral, magkakaroon kayo ng magandang trabaho at matutulungan nyo yung inyong mga parents, mababawasan yung mga taong naghihirap kasi kayo ay nagkaroon ng magandang trabaho at hindi na mauulit yung kahirapan. Yun, kahit saang lugar man tayo, kahit nasaan kayo nandun, yung pag-aaral, pagpatuloy nyo lang para sa inyo to mga kabataan. Pagpatuloy nyo lang yung pag-aaral, tiis-tiis lang sa hirap ng buhay, pasasaan ba at tayo ay makakaahon din at makakaalis din sa hirap ng buhay. Kung tayo man ay pinanganak na mahirap, wag na natin isisi sa ating mga magulang na tayo ay mahirap, bagkus ay tayo ay magsikap upang makaalis tayo sa kahirapan. So, sabi nga, kung ikaw ay pinanganak na mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero pag ikaw ay namatay na mahirap, yun ay kasalanan na raw yun. Siyempre, kailangan mo na rin magsumika para makaalis ka, makaahon ka at ikaw ay makadanas ng ginhawa sa buhay. So, mahaba-haba na ang ating kwentuhan. Malapit na tayong makarating sa aking pupuntahan. At sana ay nag-i-enjoy kayo habang kayo ay aking kinukwentuhan. Enjoyin nyo lang ang tanawin na aking dinadaanan. Ito nga palang dinadaanan ko ngayon ay isa sa barangay ng Katanawan na sobrang nalubog sa baha. Ito yung Kansiblog o yung sako pa ito ng Barangay 10, Barangay Gis. At talagang napakababa ng lugar na yan. Medyo malapit kasi yan sa ilog, tapos ang palibot ay katutubiganan, kaya mas nauuna talaga siyang magbaha kapag mayroong bagyo o kaya ay malakas na ulan, kasi nga po ay mababa yung lugar at malapit sa ilog, kaya yung lugar na yan ang una-unang na babahaan.
ayan, dito na po kami. Kasama ko po ang aking kapatid. At dito po kami pupunta dito po sa Sky Heaven. Dito po nakahimla yung aking nanay. Siya po ay aming dadalawin. Matagal po na kasi akong hindi nakadalaw sa kanya. Bihira akong makapunta sa kanya. So, dadalawin ko na siya habang hindi pa marami ang tao. Inagahan ko na kasi sooner dadating na ang maraming tao mga dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya inunahan ko na habang maaga pa. Ayaw ko kasing makipagsiksikan, gusto ko yung kumbaga yung tahimik lang at nakakapag-concentrate ako para makapag-alay ng panalangin. So hinanap ko pa yung mismong sa nanay ko kasi bihira nga ako makapunta at parang medyo naligaw ako. Dati kasi nung huli kong punta ilan pa lang sila diyan. So ngayon ang dami na, kaya hinanap ko pa yung pinagkakalagyan ng aking nanay. At medyo natagalan din ako. Buti na lang kasama ko yung ate ko at siya yung nagtuturo sa akin kasi sila ang malimit makapunta diyan. Kasi yung asawa niya ay kamakailan lang din inilagay diyan at malimit siyang dumalaw doon sa kanyang asawa, kaya alam na alam niya kung saan nandun yung lugar na pinaglagakan doon sa aking nanay. Ito nga palang lugar na ito ay isang private cemetery. So kapag ikaw ay maglalagay diyan ng inyong mahal sa buhay na yumao, ay mas mataas ang babayaran mo kumpara doon sa public cemetery, kasi doon ay ang binabayaran mo lang ay yung parang uupahan mo yung paglalagyan, tapos renewable parang 5 years, tapos i-recontract ata ulit yun ng 3 years, tapos yun kailangan mo na ng paglagyan ng permanente mong paglalagyan. Kumbaga parang uupa ka lang, apartment. So ito nga pala ay private. So sabi lang ay magastos ang mabuhay, pero mas magastos din ang mamatay kasi kapag namatay ka, kailangan mong kumuha ng kahit kapirasong lupa na paglalagyan mo dun sa iyong mahal na yumao. So, hindi basta ang mamatay. So, kaya kailangan ingatan natin ang ating buhay at habang malayo pa ay paghandaan natin. Hindi naman masama na paghandaan natin yung ating kamatayan kasi lahat naman tayo ay doon pupunta. So, nagdala nga pala kami ng ate ko ng snacks. Dapat marami kami dyan. Kaya lang yung kasama namin ay nagmamadali, may pinuntahan, so iniwanan na kami, kaya dalawa lang kami ng ate ko na natira. So napakahangin yung oras na yan, kaya mahangin at medyo mainit na rin, kaya kami ay pumunta muna sa puno para kami ay doon magpalilim kasi mainit na at habang hindi pa dumadagsa yung tao ay nauna na talaga kami kasi nga ay sooner ay dadami na ang mga dadalaw sa kanilang mahal sa buhay, kaya inunahan na namin. At matapos nga naming magbigay panalangin do sa aming yumao sa nanay ko, ay aalis na kami, uuwi na kami kasi nadalaw na namin siya, inunahan na namin yung pagdami ng tao, yung pagdagsa ng tao. Yan lang guys, sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today at sana ay marami kayong natutunan sa mga ikwento ko sa inyo habang kami ay nagbibiyahe ng aking ate papunta diyan sa kinahihimlayan ng aking nanay. Hanggang dito na lang mga kapobre. Thank you for watching, at kung nagustuhan nyo ang aking video, don't forget to like and subscribe na rin sa aking channel. Thank you!